John Riel Casimero, makukuha ba talaga ang timbang? 17 days ago na at official weigh-in day na. Eksperto nagsalita at prangka ang kanilang mga opinyon. Ryan Garcia at Terence Crawford ay mas lalong nagkakainitan. Sa bawat suntok, may pangarap sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo. 17 araw na lamang ang natitira bago ang itinakdang official weigh-in day nina John Riel Cuadro Alas Casimero at Luis Pantera Neri ngayong April 17, 2026. Ito ang magsisilbing unang malaking pagsubok para sa Pinoy fighter bago ang kanilang bakbakan para sa WBA Gold Super Bantamweight title sa susunod na araw, April 18. Para sa kampo ni Casimero, ang timbangang ito ay kasing halaga ng mismong laban. Matatandaang ilang beses nang dumanas ng kamalasan ng Tubong Leyte dahil sa issue ng timbang na naging sanhi ng pagkakastrip sa kanya ng titulo noon. Sa pagkakataong ito, ang buong mundo ng boxing ay nakatingin kung makukuha niya ang limit na 122 pounds nang walang aberya. Sa kabila ng bilib ng marami sa bagsik ng kamao ni Casimero, nagpahayag ng pangamba ang mga veteranong boxing trainers mula sa Cebu na sina Edito Villamor, Brix Flores at Michael Domingo. Ayon sa kanila, bagamat paboritong manalo si Casimero na may kartada ngayon na 35 wins, 5 losses at 1 no contest at meron din siyang 24 knockouts, ang kanyang chronic struggles o matagal ng problema sa weight management ang tunay na kalaban. At ayon kay Coach Edito Villamor, ito ang tamang panahon para maging seryoso si Casimero sa kanyang disiplina sa pagkain. Kaya niyang patumbahin si Neri, pero ang problema ay kung makukuha niya ang timbang. Ani ni Villamor, dagdag naman ni Michael Domingo, basta't nakatutok ang magkapatid na John Riel at Jason sa monitoring ng timbang, malaki ang tsansa nilang magtagumpay. Sigurado rin si Brix Flores na weak chin o mahina ang panga ni Neri na may kartada ngayon na 37 wins, 2 losses at meron siyang 28 knockouts. At knockout ay tatapos ni Casimero rito kung nasa tamang kondisyon ng kanyang katawan. Ang larawan naman ito mga kwento ay galing ito sa live ni Coach Jason. Hindi ito edited o mga lumang pictures ni Casimero. At para sa iyo kakwento, naniniwala ka bang makukuha ni Casimero ang timbang? Basta ako sa larawang ito ay malaki. Basta may malaki. Samantala, sumabog naman ang hidwaan ng pagitan ni Ryan Garcia at ni Terence Bud Crawford sa social media. Nagsimula ang lahat ng paalalahanan ni Crawford si Garcia na mas matanda siya kina Errol Spence at Canelo Alvarez bilang tugon sa mga patutsada ni Garcia tungkol sa kanyang edad at kondisyon. Hindi naman nagpaawat si King Rai at sinabi niya na ang tinutukoy niya ay ang boxing years o ang pagod ng katawan sa loob ng lona. Bagamat kinilala ni Garcia na nasa top condition pa rin si Crawford. Bumanat ito na marami umanong young hungry fighters ang gustong lumaban kay Crawford pero hindi nito binibigyan ng pagkakataon. At ayon kay Garcia, ang pag-iwas na ito ay naglilimita sa tunay na hamon sa karera ni Crawford. Sa uling bahagi naman mga kwento ng kanilang sagutan, direktang inatake ni Garcia ang ligasiya ni Crawford bilang isang undisputed champion. Ayon kay Garcia, naniniwala siyang maraming iniwang pagkakataon si Terence na mas mapatunayan pa ang kanyang galing. Walang saysay ang pagiging undisputed kung alam mo sa sarili mo na hindi mo talaga hinamon ang iyong kakayahan. Matapang na pahayag ni Garcia. Mga kakwento, binigyang diin pa ni Garcia na ang kanyang mga komento ay hindi galing sa isang random observer, kundi mula sa puso na isang buksingero na nakakaunawa sa pasikot-sikot ng laro. Ang palitang ito ay lalong nagparagdag sa ingay ng mundo ng boxing, habang ang mga fans ay naghihintay kung mauwi ba ang sagutang ito sa isang aktwal na bakbakan sa loob ng ring sa hinaharap. O di kaya'y pampahype lang ito ni Garcia para mas lalong pag-uusapan siya. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa
Sa bawat knockout may kwentong pinaghugutan, mula sa mga probinsya hanggang sa world stage. Hindi lang tayo nagbabalita, nagbibigay tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo. Dagan lang bang? Lahutay lang. Connect sa baw. Ayo Pak, pagkunin sabang. Sabang, bisa ka na. Kami ni buhay. Ayo pagkunin. Apti ka bang? Apti ka bang? Apti ka bang? Ay, lay pasumbag bang. Paano yan? Naitlog sa naon? Gigi mo na yun yan. Pag wala yung sakit mo na. Pagka yun. Hindi. Pari mo na. Di mo na duwa. Ano hawa? Wala. Kuya natanggal. Pang. Kuya, natanggal! Kuya, natanggal! Kuya! Para makakita na Wala, wala. Usagan ba? Di kayo inyo. Di kayo kailangan. Bakit kayo kita mo? Bakit po kayo? Mawali yun. Sabi ko. Putro lang ako. Awa bang. Blue na? Uy, yan. Gana Kuya, boy. natanggal! Natanggal na naman kuya! Dagan lang, sige lang. Wala kay hangin. Sige na, tignan na. Ay, tanga. Natangtang. Ay, tangtang ah. Tanga to eh. Patay din nyo. Oh, tawa yung magkakunti ang kamuti mo. Awa, yun na ito. Basta ako pumunta breed nga, bumbong. Tayo kung... Bom. Ayog sukol ni tata na bang. Oo, wala. Sige, wala ka pumunta breed. Kaya yung bumbong. Ay, sundal. Ay, patay ka ni tata na. Sukol ka na ingay nga na. Inday-inday. 45 seconds! Ayog sukol na ingay na bang. Patay ka na bang.